Good day students! Ako po si Sir Lorenzo Leminofre at ngayon ay tuturuan ko kayo kung ano ang isang notes and specifications. Ang principles nito, importance nito sa technical drawing at tuturuan ko rin kayo kung paano gumawa ng isang specification table. Kaya tara, simulan natin! Ang notes and specifications ay tuturuan tayo ng principles, importance, at kung paano tayo gumawa ng isang drawing. Dito ay may de-demonstrate o papakita po natin ang concept and principle in interpreting technical drawing and working plans. And after this one, ay kaya na po natin kahit papaano magbasa at mag-interpret ng technical drawing and work plan. So ano nga po ba ang isang notes and specification? Notes and specifications po, it indicates the necessary information or additional information to give the features of the project. And this specification must be in tabulated in form. At pinapakita din dito ang parts ng mga object na kailangan i-drawing at enumerated din in table. And these notes or yung drawing, it is supplied with technical information. Ang importance po ng notes and specification, una, tutulungan po tayo or bibigyan tayo nito ng guide sa paggawa ng project accordingly expected with accuracy o susundin natin ang mga sukat. It easily actualize the drawing o pinapakita nito ang mismong drawing sa mismong project. At minsan na ina-apply po ito or kalimitan na ina-apply po ito sa electrical layout, sa plumbing o sa mga tubo, and other drawings. For example, garments, HVAC, cooling and heating, etc. Now, this is the example of specification. So, dito nakalista ang materyales ng ating drawing. For example, sa ating notes or dito sa ating drawing, ay gagawa tayo ng isang table. So, nakalagay dito sa ating table ang top view, front view, at side view. At dito ay nakalagay din yung details ng bawat drawing. For example, detail A. Kung paano i-connect ang table using the wood. So, hindi lang siya basta ididikit, kundi may detalye po tayong susundin. So, see the detail A, for example. See the detail B, kung paano i-connect sila. At see the detail C. Ayan po. At dito sa notes ay nakalagay din ang sukat at iba pang technical informations. Since tayo po ay gagawa for example ng table, so dito po nakalagay sa specification muli ang materyales kung paano gumawa ng table. For example, sa paggawa ng table ay kailangan natin ng plywood para sa mismong taas ng table, lumber para sa mga paa, pintura para kulayin ng ating table, pako para i-connect ang ating mga paa sa mga table sa taas, sandpaper para kinisin ang ating table, at paintbrush para pampintura. Nakalagay din sa specification table kung ilan ang kailangan natin, yung unit price kung magkano po ito, at total price. Ang total price ay kino-compute by means of multiplying the quantity and unit price para makuha ang total price. Paano nga ba gumawa ng specification table katulad nito? Ihanda ang mga sumusunod. A4, ruler, pencil Mongol number 1, at pencil Mongol number 2. Una, ituturuan ko muna kayo gumawa ng ating borderline, bagong borderline. So, gamitin muna natin ang ruler at pencil Mongol number 2. So, sa taas ay 1 cm, 0.5 sa magkabilang gilid, at 0.5 cm din dito sa ilalim. So, gamit pa rin ng ruler at pencil Mongol number 2,
So maglalagay tayo ng pangalan dito sa lower right part na ang sukat ay 7 cm ang lapad, 5 cm ang taas. 7 cm ang lapad, 5 cm ang taas. So ano nga ba ilalagay dito sa pangalan? Gamit pa rin ng pencil Mongol number 2 at ruler. So maglagay tayo ng pangalan. Ilagay natin ang ruler dito sa taas. At hatiin natin ang ating lalagyan ng pangalan sa 5. So maglagay muna tayo ng sukat sa mga 1, 2, 3, 4 centimeters. Ganon din sa kabila. So ngayon, gamit ng ruler at pencil Mongol number 1, lagyan natin ng guidelines ang ating lalagyan ng pangalan. Ilagay ulit natin ang ating ruler dito sa 0 cm sa taas. At maglagay tayo ng mga marka sa mga sumusunod. 0.2, 0.8, 1.2, 1.8, 2.2, 2.8, 3.2, 3.8, 4.2, at 4.8. Kung ano yung sukat na nilagay natin dito, ganun din yung gagawin natin sa kabila. So gamit pa rin ng ruler at pencil Mongol number 1 ay gagawa tayo ng guidelines. Bibigyan ko po kayo ng tips sa paggawa ng guidelines. Ang paghawak po ng lapis ay 2 daliri dito po sa bandang dulo sa may eraser. 2 daliri at ilagay natin ang ating ruler. Ilapat lamang po ang ating dulo ng lapis at padaanin lang po left to right. Kung mapapansin po natin, manipis yung nagawa natin kaysa sa kanina. Dahil ang ginagawa lang po natin or gagawin po natin ngayon ay isang guidelines. Ulitin lamang ito simula dito hanggang makatapos sa baba. So meron na tayong nilagyan ng pangalan. So gamit ng pencil Mongol number 2, so lalagyan natin ng information ito po ating mga box. Now, ano nga ba ang lalagay nating information dito? So dito ay maglalagay tayo ng title ng ating drawing. Pangalawa, dito natin ilalagay ang ating pangalan. Pangatlo, ang ating section. Pang-apat, dito po ang pangalan ko po, Mr. L. Inofre. At pang-lima, dito po ang date kung kailan po ipapasa. So dito po ay maglalagay tayo ng title. Ng title po ay specifications. Gamit po ng pencil Mongol number 2. Sunod, ay lalagay naman natin ang ating pangalan dito. Sa paglalagay ng pangalan ay buong apelyido, first letter lamang ng pangalan, at middle initial kung meron. For example, Juan de la Cruz ay lalagay natin. So buong apelyido ni de la Cruz, comma, J.D. Yan lamang po ilalagay po natin. Sunod ay yung paglalagay ng ating section. Sa paglalagay ng ating section, so G8 dash first letter ng pangalan ng inyong section. For example, ang section ay G8 Jose Rizal. So G8-J.Rizal. Sunod, ang pangalan ko po ay Mr.
Lorenzo Inofre. So, paglalagay po ng pangalan po ng ating technical drawing teacher, so Mr. L. Inofre. First letter lamang po ng pangalan, then buo na po ang apelyido. Panghuli ay date kung kailan po natin siya ipapasa. Ganito po ang formatting na ating date. So, una yung araw kung kailan natin ipapasa. Sunod ay yung buwan kung kailan natin siya ipapasa. Sa buwan ay yung first 3 letters lamang po ng ating buwan na ipapasa. For example, next week ay July. So, JUL lang po ang lalagay. Ang suli ay taon. So, 2026 for example. At ganito po ang ating bagong format ng ating bagong borderline. Sa paggawa ng ating specification table, ay kailangan muna natin ng ating ruler at pencil mongol number 1. Sa paggawa ng ating specification table, ay magsisimula tayo dito sa taas, sa upper borderline, at gagawa tayo ng horizontal line na may spacing na 2 cm. Susunod ay magkakaroon tayo ng spacing sa magkabilang gilid. Dito ay ang isukat ay 1 cm. Dito ay 0.5 cm. Gamit pa rin ang ating pencil mongol number 1. At ngayon ay meron na tayong spaces sa magkabilang gilid. So, gagawa po tayo ng line, vertical line, simula po dito sa 2 cm na nagawa natin, pababa, na may sukat na 8 cm. Gamit pa rin ang ating ruler at pencil mongol number 1, ay gagawa tayo ng horizontal line, na may sukat na tigwa 1 cm. Paano tigwa 1 cm? So, maglalagay muna tayo ng marka sa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, at 8 cm. Ganoon din gagawin natin sa kabila. So, ngayon meron na tayong mga marka. So, gagawa na tayo ng horizontal line. Gamit pa rin ang ating pencil mongol number 1 at ruler. Ngayon ay gagawa naman tayo ng vertical lines. Vertical lines, lagay muna natin ang ating ruler dito sa gilid, sa left side ng ating table. At maglagay tayo ng sukat sa 2 cm, 12 cm, 16 cm, 19 cm, at 23 cm. So, kung anong sukat po natin na ginawa dito sa taas, ganun din sa baba. So, meron na tayong specification table. So, kapalan natin ito gamit ng pencil mongol number 2 at ruler. Take note, yung table lang po ang ating kakapalan. Burahin natin to mamaya. Tip, unahin po muna natin gawin ang ating vertical lines. At sa pagguhit ng ating vertical lines or mga linyang patayo, gawin natin ang ating up, drop, then line. Paano po natin gagawin yon? Kasi po, wag po natin siyang i-slide. Bakit po? Magkakos po siya ng dumi sa ating drawing. Dahil may natitira pa pong smudge dito sa dulo ng ating ruler. So, iangat natin ang ruler, which is up, drop, lalagay po natin, then line. Ulitin natin yung process na to hanggang sa mabuo natin ito.
ang vertical line, then sunod ang horizontal lines. Then gamit na ating eraser, soburahin muna natin yung mga sobrang lines. Gamit pa rin na ating ruler at pencil Mongol number 1 ulit. So maglalagay tayo ng guidelines dito sa taas. Lagay po natin sa pinakataas na border ang ating ruler. At maglagay tayo ng guidelines sa 0.5 at 1.5. Gamit ng pencil Mongol number 2, so lagyan natin siya ng title na Specification of a Jalousie Window. Sunod ay magkaroon tayo ng guideline sa loob ng ating specification table. Gamit na ating ruler at pencil Mongol number 1. So maglagay tayo ng 0.2 at 0.8 na mga marka dito sa loob ng ating table. So lagay po natin ang ating ruler dito sa taas at maglagay tayo ng marka dito sa 0.2, 0.8, 1.2, 1.8, 2.2, 2.8, 3.2, 3.8, 4.2, 4.8, 5.2, 5.8, 6.2, 6.8, 7.2, at 7.8. Ganun din yung gagawin natin sa kabila. So meron na tayong mga guidelines sa loob ng ating specification table. Isulat muna natin dito sa mga taas ang item number or hashtag, number sign, description of materials, measurement, quantity, unit price, and total price. Gamit po na ating pencil Mongol number 2. Sunod ay isulat natin yung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sunod ang ating description of materials. Unahin muna natin ating louvers, frame, glass clip, pivot pins, operator, and crank handle. Sa measurement, unahin muna natin measurement na ating louvers, which is 5 inches by 28 inches. Sa pagsulat ng measurement, unahin muna natin yung 5. Para masulat yung inches sa maikling pamamaraan, so gamitan po natin siya ng dalawang kuwit sa taas. Then, X 28 inches. Sa frame ay 30 inches by 58 inches. Sa glass clip ay 1/2 inches by 1/2 inches by 4 inches.
Pivot pins ay 3/8 inches by 3/8 inches by 5/16 inches. Sa operator ay 1 inches by 18.5 inches by 54 inches. Sa crank handle ay 3 inches by 2 3/4 inches by 3/4 inches. Sa quantity naman, isulat natin ito by pieces. So, sa louvers ay 17 pieces or PCS. Next one, sa frame ay 1 piece. Sa glass clip, since meron tayong 17 pieces, multiply by 2 ay 34 pieces. Pivot pins, same as glass clips, 34 pieces. Operator, 1 piece. Crank handle ay 6 pieces. Ang unit price ng louvers ay 190. Ang frame ay 520. Glass clip ay 15. Pivot pins ay 5. Operator ay 120. Crank handle ay 90. Sa pagkuha ng total price ay multiply natin ang quantity sa unit price. So 17 multiply natin sa 190 pesos ay makakuha tayo ng 3,230 o 3,230. Sa frame ay 1 times 520 is equal to 520 or 520. Sa glass clips ay 34 multiply natin sa 15 ay makakuha tayo ng 510 pesos or 510. Sa pivot pins naman ay 34 pieces multiply natin sa 5 ay makakuha tayo ng 170 pesos or 170. Sa operator, since 1 piece multiply natin sa 120 ay makakuha tayo ng 120 pesos. Sa crank handle, since siya po ay 6, multiply natin sa 90, ay makakuha po tayo ng 540. So, i-total natin sila lahat. So, 3,230 plus 520 plus 510 plus 170 plus 120 plus 540 ay makakuha po tayo ng 5,090 pesos. Ilagay natin ang total dito sa right side ng ating description of materials. So, meron po tayong ilalagay dito sa ilalim. So, gamit po na ating ruler and pencil Mongol number 1. So, maglagay po tayo ng tigwa 1 cm simula dito sa taas na horizontal line. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Papunta po dito sa ating quantity. So, maglagay tayo ng ating horizontal line, which is guidelines. At dito sa mga guidelines na to, ay maglagay pa po tayo ng guidelines. So, paano paraan? So, gamit natin pencil Mongol number 1. So, maglagay tayo ng 0.2 at 0.8.
sa loob ng mga guidelines na po na ito. 0.2, 0.8, 1.2, 1.8, 2.2, 2.8, 3.2, 3.8, 4.2, 4.8, 5.2, 5.8, 6.2, at 6.8. Kung ano yung ginawa natin mga sukat dito, ganun din gagawin natin sa kabila. At gamit pa rin ang ating ruler at pencil Mongol number 1. So, maglagay tayo ng mga guidelines. Maglagay tayo ng prepared by, noted by, at checked by. Dito, dito, at dito. Diyan sa tatlong may check. Prepared by, noted by, and checked by. Gamit na ating pencil Mongol number 1 at ruler. So maglagay tayo ng sukat or manipis na vertical line. Simula dito sa left side, kung saan tayo nagsimula, papunta sa 14 cm. Dito sa kabila ay lalagay po natin ang date. Kahilera ng prepared by, noted by, and checked by. Dito sa prepared by ay susulat natin ng ating pangalan. So, paano pangalan? So, first name, isusulat natin first name, middle initial, then last name. Pero kung hanggang saan lang umabot yung pangalan, hanggang dito lang po aabot. Sa noted by, ay ilagay ang pangalan ko po, Mr. Lorenzo Inofre. Checked by, ay ilagay po natin ay Dr. Saida P. Patam. Sa date, ay ilagay po natin para magkasya po siya dito, ay naka-slash. So, paano po? For example, kung tayo po ay magpapasa ng July 6, 2026, so ang ilalagay po natin ay 06/07 /26. Sulatin natin itong date na ito dito at dito. At last one, so maglagay tayo ng note dito sa dulo, nakalagay signature over printed name. At gamit na ating pencil Mongol number 2 at ruler, maglagay tayo ng line sa ilalim ng mga pangalan. Ganon din sa date. At ganito gumawa ng isang specification table. Very good, students! Ipasa ninyong gawa sa takdang araw. Huwag kalimutan lagyan ng title, pangalan ninyo, section, pangalan ko, Mr. Ed Inofre, at date kung kailan ito ipapasa. Muli, ipasa ito sa takdang araw. Maraming salamat.